very interesting and special topic natin for today, all about lupus. Okay, pero bago yan, syempre, magpapakilala po muna ako. Next slide. Ako po pala si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So, we started Herbalife 2014. Being a doctor, alam niyo, okay naman, masaya naman, kaso medyo stressful din. And dun sa nature ng trabaho ko, syempre, minsan walang oras yung pagkain. So, hindi mahalaga sa akin kung healthy ba yung kakainin ko. Ang mahalaga lang mabusog ako. And dahil dyan, no, I don't consider ba kung masustansya ba or may nutrition yung kinakain ko. So, lumaki akong ng ganyan. So, I weigh 209 pounds and sa ganyang katawan, alam mo, hindi maganda yung pakiramdam ko. Madali akong napapagod, hinihingal, I feel old for my age. Buti na lang along the way, nakita namin, may solution pala. Na-meet namin ng Herbalife to our sponsor, si Mother Irene. So, simple lang ginawa, pinalitan ng traditional breakfast in the morning, so easy to prepare. And with that, unti-unti naramdaman ko, gumaganda yung pakiramdam ko. And with that, naglulus ako ng weight and bumabata yung pakiramdam ko. So sabi ko, gusto ko itong ganitong pakiramdam. Kaya nagdire-diretso kami. And along the way, nakilala ko ang Herbalife. This is a very amazing company pala. It's world-renowned internationally in 90 plus countries at ang dami nilang mga technology at ang dami nilang mga advancements, no, to serve their customers ng mga kagaya natin. Kaya kami ng pamilya ko, we are using Herbalife since 2014 and we love Herbalife. Okay? Sige po. Next slide. So, pag-usapan natin, no, bago natin i-discuss mismo yung ating topic, kailangan natin malaman ano ba ang nature, bakit tayo nagkakaproblema with regards to our immune system. So, tatlong bagay lang po yan. Ang ating immune system, kung nagtatrabaho po siya ng maayos, wala po tayong magiging problema. So, ang mga sakit na related sa ating immune system o ang ating resistensya ay may tatlong kadahilanan. Unang-una, kapag siya po ay nagiging hypersensitive, na kung saan yung ating immune system ay nagre-react ng sobra-sobra dun sa mga insulto na na-encounter niya sa ating katawan. Samantala, kung ang atin naman immune system ay kumbaga inaantok or tatamad-tamad or hindi niya na-perform ng maayos yung kanyang role na protektahan yung ating katawan, doon tinatawag na ang ating immune system ay immunodeficient. So yung sobra, that's called hypersensitivity. Kung kapos naman, tayo ay immunodeficient. Meron din naman na kaso na kung saan ang ating immune system ay naliligaw ng landas. Ibig sabihin, hindi nila alam sino ba yung kalaban at sino ba yung anong tawag dito, kasundo, no, nung katawan nila. Kung kaya ang nangyayari, naliligaw sila ng landas, inaatake nila or pinapatay nila yung mga kakampi nila. At ang tawag dito ay yung misdirected immune system or yung tinatawag na autoimmunity, na kung saan ang sarili niyang resistensya ay kinakalaban niya. So, kumbaga ito ay yung tinatawag na nagkukudeta or nagbo-boycott yung resistensya sa sarili niyang katawan. And ang lupus po ay kasali dito sa autoimmunity na tinatawag. Okay, next slide po. So ano nga po ba ang lupus? Ang lupus po ay isang kondisyon na kung saan ang ating sariling resistensya, na kilala rin natin, ito yung mga sundalo, no, ng ating mga katawan, ay imbis na labanan ang kalaban, sila mismo ang naglalaban-laban. Na kung saan yung katawan ng pasyente ay inaatake nila or tinatamaan nila. So ano-ano mga organs ang pwedeng tamaan ng lupus? Nandyan po yung ating balat, pwede po sa ating utak, sa puso, pwede sa ating baga, and sa ating mga buto. At kapag tinamaan po itong mga organs na ito, nagkakaroon po ito ng pamamaga or inflammation.
Kapag nangyari po ito, nagre-release ang ating katawan ng mga chemicals at doon lumalabas ang ating mga senyales or yung mga sintomas. Eventually, kapag hindi po na-control itong uh, inflammation or yung mga release ng mga chemicals nito sa ating katawan, pumapalya po ang organs na ito isa-isa na pwedeng ikamatay ng ating mga pasyente. And ito po yung gusto nating iwasan kasi meron pa naman pong solusyon kung malaman natin na maaga ang kondisyon na ito. Sige, next slide. So ano nga po ba ang sintomas ng isang taong may lupus? Actually, hindi po ito basta-basta sumusulpot. Meron po itong mga warning signs. So number one, sa balat po, kagaya na nabanggit ko kanina, isa ito sa mga tinatamaan, yung tinatawag na butterfly rash, na kung saan doon po sa mukha ng ating pasyente, particularly sa may noo, and doon sa may pisngi, namumula po yun na hugis paru-paro. Kaya po siya tinatawag na butterfly rash. Sa atin naman pong labi, no, pwede tayong magkaroon ng mga mouth and nose ulcers. Sa baga naman po, diyan po yung sintomas ng pagkakaroon ng pagdudugo, pagpamamaga ng mga ating baga. Sa ating puso, pwede rin po kung namamaga yung puso, marami pong condition dyan na tinatawag sa tiyan. Nagbibigay ito ng pananakit ng tiyan. Sa ating wiwi, minsan ito yung unang manifestation ng pyorinalysis ng pasyente at merong mga microscopic or dugo na nakikita sa microscope no? Ihi ng pasyente. So pwede rin po yon sa blood pressure, tumataas po at yung madalas na pagsasakit ng mga ating joints, mga muscles natin, or namamaga. So these are possible warning signs, early warning signs of lupus. So kailangan po nating i-watch out at make sure na hindi po ito lupus. Sige, next slide. So sino nga ba ang mga tao na kadalasan tinatamaan? So sa edad, sinasabi po nila ang mga tao between 15 to 45 years old, dito po pangkaraniwan tumatama yung lupus sa ganitong age group. Ano pa? Base naman po sa lahi, kung ikaw ay may lahing African, Hispanic, or Asian people, kasama po tayo dito, tayo po ay at risk. 90% however, ng mga kaso ng mga lupus ay pangkaraniwan sa mga kababaihan. Although may mga pangilan-ngilan po na mga lalaki na tinatamaan din, pero mostly sa mga babae po ito. Genetic, more than 60% po ng mga lupus ay nasa genes po. So kung mga kamag-anak natin, especially first degree relatives natin ay may lupus, chances are meron din po tayong genes na naisalin sa atin. At mahalaga po dito ang role ng ating immune system para magpatuloy po itong sakit na ito. Sige, next slide. So, ano nga po ba ang treatment options? Kagaya ng nabanggit ko, hindi pa po katapusan pag na-diagnose ng lupus. So, number one, kung talagang tinamaan na po yung particular na organ ng ating pasyente, so tinitreat po yung organ na yon kung ano yung particular na affected. And usually, binibigyan po ito ng steroids para mabawasan yung pamamaga or ang ginagawa po nila, binabawasan po yung reaction ng ating resistensya through pagbibigay po ng mga immunosuppressants. So, sinusuppress niya yung action ng ating resistensya. And ang isang hindi po maganda dito is that hindi rin naman po libre itong mga gamot na tinitake na to. So, it comes with a great price also para ma-relieve po yung symptoms at umayos yung ating pasyente, umayos po yung ating condition. So, medyo pricey din po, no? Na maggamot ng isang taong may lupus. Sige, next slide. So, ano pa ang pwede natin gawin bukod dun sa mga medications na sinasabi natin? Number one, we have to eat healthy. Iwasan po natin yung mga
foods high in preservatives, so let's eat natural. Siyempre, ang isa po sa triggers ng lupus ay stress. So, kung kaya, ang puyat po, malakas po, maka contribute din po, no? Stress factor sa isang tao may lupus, kung kaya kailangan ang isang pasyente nakakakuha ng sapat na pahinga, eh nababanggit din po parati natin yan, no? Isa sa mga pillars of good health natin ang enough rest. Iniiwasan din po nila ang ma-expose sa matinding sikat ng araw dahil nag-flare up po yung balat nila, no? Nagre-react, nag-i-inflame po yung kanilang balat, sumasakit po yun. Na-avoid po rin po ang infection, no? Paano? So, a healthier immunity. Dahil immune system nga po ang problema ng isang tao may lupus, kailangan po malakas ang kanyang resistensya. Paano po? Gawin po itong mga bagay na nababanggit natin, itong mga suggestions natin. And syempre, dahil nga po, hindi naman perpekto ang pagkain na nakukuha natin outside. Kailangan po natin bigyan ng mga supplements upang punuan yung mga pagkukulang na nakukuha natin sa mga nutrition, in terms of nutrition na nakukuha natin sa mga pagkain kung para mapataas pa natin lalo yung ating resistensya. Next slide. So, ano nga ba ang role ng supplements? Number one, omega-3. Nabanggit ko na po ito parate. Ang omega-3, hindi lang po ito simpleng fish oil. Hindi lang po ito simple nakakatulong pampababa ng cholesterol. I-stress ko po, ang omega-3 is an anti-inflammatory supplement. So, ano pa ang vitamin D, no? Mahalaga po ito dahil ito po ay meron silang immunomodulatory and anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, sinutune nila or itinotono nila kung wala sa tono yung ating immune system. Yung anti-inflammatory, binabawasan po nila yung pamamaga. Whatever it is, saan man siyang organ located, binabawasan po nila yung pamamaga, no? Doon sa ating katawan. And syempre, yung halaw natin is also known as an immunomodulator. 25 to 30% chance ng reduction of ito nga yung ating lupus, no? Especially among the elderly. Pero tandaan natin, ang alo po natin, hindi po ito gamot, kaya huwag niyo pong gagamitin itong gamot. Ito po ay supplement, ito po ay add-on, pandagdag lamang dun sa mga pine-prescribe ng ating mga doktor. Okay? Next slide. So, tandaan po natin, ang autoimmune condition, kahit lupus man yan or iba mang sakit yan, pag sinabing autoimmune, wala pong lunas, wala pong gamot yan. Treatments, yung gamutan na ginagawa po dito sa mga autoimmune na sakit na ito, ang primary direction po nila ay para mabawasan or maalis ang mga simptomas, pabagalin yung pag-progress ng sakit at ma-improve yung quality of life para hindi bedridden lang yung ating mga pasyente, nakakalakad pa rin sila, nagagawa pa rin nila yung mga usual na nagagawa natin. So hindi po nila ginagamot yung mismo sakit. Kumbaga, binabawasan lang natin yung mga symptoms para maka-function pa rin sila. Magampanan yung kanilang daily way of life. Next slide. So marami po tayong pagpipilian, no? When it comes to good nutrition, nandiyan po yung mga ating products. Pwede nyo i-ask ang inyong mga coaches gaano kaganda yung ating mga products. Nawag din tayo as super brand in the Philippines. At tandaan natin, itong mga produkto, hindi po ito ginagamit na panggamot, pang-diagnose ng ating mga sakit. Ito pa ay add-on, pantulong lamang, no? Doon sa ating mga condition. Next slide. So dahil dyan, dahil napaka-amazing ng ating Herbalife products, ako mismo, ng family at ng mga coaches, ng ibang mga customers natin, kinilala tayo as number one in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined. Number one din po tayo when it comes to weight management and well-being and active
and lifestyle nutrition. And with that, I hope yun pa po sa hindi nakakatry ng iba nating mga products at dun sa nabanggit natin, pwede nyo pong sabukan at tingnan nyo po paano natin matutulungan ang ating mga mahal sa buhay. And with that, thank you po and back to you, Coach.